Good day everyone. Today po samahan nyo ako, gagawa tayo ng water pump para sa ating washing machine na automatic. So bali ito po yung gagamitin nating water pump. So 12 volts lang po yan. So first is i-testing muna natin kung gumagana. So dapat meron kang power supply dito na 12 volt na 5 amperes. Ito po yung power pump na pump natin. Yan po ay 12 volts lang na water pump. No? So, bali itong tinuturo ko sa kaliwa, yan po yung in. Yan po papasok yung tubig na hihigupin niya. At yung nasa kanan naman na side is po, yun po yung out po, yung outlet. Kumbaga. Yung sa kaliwa, inlet. Ayan sa kanan, yung tinuturo ko, outlet po, yan yung labasan ng tubig po. Yan yung nahigop niya, no? So ngayon, ang una, ite-testing po natin kung gumagana ba siya, kung gano'n siya kalakas. So saksak natin yung 12 volt. So ang water source natin, example is itong timba. So kasi sa bahay, ang water source po namin is sa drum lang po. So hindi kami wala kaming gripo na diretso sa may galing sa nawasa. So ayan po, i-try na po natin na. So dahil nasaksak na natin siya, ito testing na po natin kung yung power ng pump natin. Ayan po. Naririnig na malakas naman siya, di ba? Ayan. Meron siyang automatic na system na auto-off. So once na dapat na inipit ko yan, dapat mag-off na yung machine niya or yung makina. Pero sa usapan natin, hindi siya nag-off. So dapat is nag-off siya. So samahan natin mamaya, ito-testing natin. Babaklasin natin siya para umamodify natin para dapat soft lang siya. Kasi kung tinakpan mo siya or may pressure pabalik, is dapat mag-off na siya. So ito na po, babaklasin natin yung pump. Bakit titignan natin kung bakit hindi siya nag-off once na kino-close natin, or example yung gripo pinatay natin, hindi dapat mag-off siya. So yung nasa kaliwa yung in, nasa kanan po yung out. So yung gagawin natin, i-open natin. So kung ganito rin gagamitin nyo, sundan nyo lang po yung gagawin ko. So una, tanggalin nyo lang po yung dalawang screw sa magkabilang gilid. Ayan. So kung ang water source nyo po is sa drum lang din, tapos gagamit kayo ng washing machine, so kailangan nyo po ng water pump. So dapat kapag ka nakapatay yung gripo, ibig sabihin mamamatay yung pump nyo para hindi sayang yung kuryente. Hindi siya yung all the way nakabukas. So pag natanggal yung dalawang gilid, ayan, tanggalin nyo lang po yan. So itong part na to, yung tatanggalin ko na susunod is yan po yung switch. Ibig sabihin, pag umaangat yung ano, yan yung switch niya po. Yan o. Yung tubig, kapag ka lumalabas dun sa may right side, dun sa outlet niya, pag pinigilan mo siya, dyan siya lumalabas naman, dumidiretso. Yun sa may bandang ini-screwhan natin ngayon. Tapos, pag pinush ng tubig pataas yung part dyan, tinutulak niya rin yung switch, kaya nag-auto off dapat siya. So, tingnan natin kung bakit ayaw niya mag-auto off. Tanggalin nyo lang uli yan, yung dalawang magkabilang gilid. So pag tinanggal natin yan, ayan, natanggal nyo na yung screw. Angat nyo lang dahan-dahan. So makikita natin, ayan yung loob po, no? Yan yung umaangat. Kaya po nagpupush sa taas. Ayan yung spring. So masyadong matigas pala, mukhang masyadong matigas yung spring, no?
Kaya hindi niya kayang i-push. Yan yun. Pagka pinipigilan yun sa kanan, yung outlet, umaangat po yan yung tinanggal na yan. Kaya tinutulak na rin yung push. Yung push button, yung off button. Ayan, ayan po yung loob niyan. So kung ganyan din po yung binili yung pump, tama po yung pinapanood nyo ngayon. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Ayan, yan po. Diyan po lumalabas yung tubig. Pag pinipigilan nyo po yung nasa kanan po o yung outlet nya. Diyan siya dumediretso. Tapos yung kinakabit, ayan, yung tinuturo ko. Pag inop mo yan, yung tubig didiretso palabas dyan. Umaakyat yung tubig papunta po dyan sa nilagay ko. Ibig sabihin, yung part na yan, pinupush niya po yung mga parts na yan din. Pinupush niya po yan pataas. Kasi pinupush siya ng tubig. Tapos yung part na nasa top na yan, pinupush naman niya yung switch na nandun sa taas din. Kaya ang nangyayari is mag-automatic off po yung machine or yung pump. So dahil sa masyadong makapal yung spring na nakalagay, is hindi niya kayang i-push yung spring. So ang pinaka-modify na gagawin natin po dyan is hindi na po natin ikakabit yung spring para malambot lang po siya. Ayan po yung spring, dyan po yan nakalagay. Pero ang gagawin po natin ngayon is hindi na po natin ikakabit yung dalawang part po na yan. Ayan yung maliit na bilog at saka yung spring po na yan. So after po ng bilog na yan is yung takip na po. No? Iskipan nyo lang po yung spring tsaka yung maliit na bilog. Yan, ay babalik na po natin. Make sure lang na pantay yung pagkakabit nyo para hindi magkaroon ng leak. Ayan, hindi na po natin ilalagay yan. Kasi masyadong makapal or matigas po yung spring na yan. Ayan. So sa ngayon, screwin na po natin para matest natin po agad. Balik nyo lang po na maayos yung screw. Higpitan nyo po para wala pong leak. Ayan. Tapos, ito pong pump natin is hindi po ito yung nilulubog sa tubig. Masisira po ito kapag nilubog nyo po sa tubig. Meron kasing mga pump na kung napanood nyo yung previous video natin na ginawa, yun po ay submersible, yun po ang nilulubog. Pero itong pump na po na ito ay hindi po siya nilulubog. Ayan, kinabit na po natin yung switch, no? Tapos, ito naman yung nasa top na. Kung napanood nyo yung previous na video natin, gumawa din tayo ng ganyan, water pump. So, ang ginawa lang natin is nag-upgrade lang po tayo ng pump. Pero yung unang kinabit po natin is submersible po or nilulubog sa tubig. Ito naman po ay hindi po. So, panoorin na lang po yung video. Nasa mga lang po natin. Check nyo lang po yung natin, page. Para makita nyo po yung pagkakaiba. So ayan, binabalik na natin yung ating pinakatakip. Tapos po ay iti-testing na po natin siya. Sa mga nanonood po, please pa-subscribe po ng ating channel para marami pa po kayong matutunan, no? Ayan po is tapos na natin, no? I-modify yung ating water pump. So ngayon, ayan, in at saka out. In yung sa kaliwa or inlet, pasukan ng tubig. Sa out po ay yung labasan ng tubig. Tapos tatry na po natin. So isaksak ko na po. Ayan, gumagana na po siya. So ilalagyan natin ng tubig.
siya, mag-off siya agad. Ibig sabihin, successful po yung pag-modified natin. Ayan. So, ganun lang po yung gagawin nyo para mag-auto-off. Kita nyo naman po sa video, gumagana po yung ginawa. So, ang sunod na gagawin po natin is i-apply na po natin sa washing machine. So, kung ginagamit kayo ng automatic na washing machine, kailangan nyo ng water supply. Yan po yung dapat nyo pong gawin. So, papakita ko yung output po sa inyo ng ginawa ko. Ito yung final na result po. So, ayan po yung pinaka-water pump. Yung nasa right, ayan po yung water inlet. Diyan po, diyan siya kukuha ng source sa drum ng tubig. Tapos, itong, ayan. Ito, yung nasa kaliwa, ayan po yung outlet po, no, yung labasan po ng tubig. Ito, ulitin ko, yan yung inlet sa kanan. Water source niya is yung sa drum. Tapos yung pagdating sa kanan, ay nasa kaliwa, is yan po, no? Outlet po yan. Papunta po yan dun sa gripo na ating ginawa. Ayan po yung hose, yung outlet. Papunta po yan dun sa gripo na malapit sa ating washing. Ayan. Yung gripo po na yan is laging naka-always on lang po. Ayan, naka-on po yan. Tapos ito po yung papunta naman po sa ating washing machine na automatic. No? So, ibig sabihin, pag sinaksak nyo po yung power supply, automatic po yan na naka-on lang po siya. Ang magko-control lang po sa water niyan is yung washing machine. Kasi may auto-on, auto-off po yung washing machine natin. So, pag naka-off yung, napuno na yung kailangan na tubig ng washing, mag-automatic shut off naman yung ating water pump. Ayan po, kung nakikita nyo po. So, kung gagawa po kayo, ganyan din po yung gawin nyo po. Kung wala kayong water supply po, no? Kung sa drum lang din po. Ayan. Tapos gamit lang po kayo ng ayan yung wire na yan. Para sa ating power supply. Kasi medyo malayo po yung outlet. Ito po yung hose natin. Papunta dun sa gripo po na nakakonekta sa ating automatic na washing machine na inlet. Ito po yung power supply natin na 12 volt, 5 amperes po. No? So, palike po and subscribe po sa ating mga viewers po. Thank you.